Let's pray first. Before we open, let's pray. Father, we thank you today. We thank you for your presence is stronger than the storm. And today we cast out the storm in the name of Jesus today. You said that greater is He that is in us than He is in the world. And we will not be stopped in giving you praise and worship today. And Father, we pray that, Lord, that this storm will dissipate in the mighty name of Jesus. And I pray for each and every one, each and every person here that is gathered here today, and also those listening online, and all those who are under the umbrella of this church. We pray today that they will be protected, that no weapon formed against them shall prosper. And we declare this as sons and daughters of God, that we have the blood of Jesus covering us today, not just today, but in the days to come. And once more, we cast out this storm into the bottomless sea. And this will not affect each and any one of us. And we pray today that we are able to deliver the word with boldness and accuracy, so that we can listen and let our faith that comes from you do greater things in this world, and set us apart as an example to the world. And the people will know that we are a distinct people, anointed by God. We thank you once more for your goodness. We thank you for your mercy. We thank you for your grace. We thank you for your goodness that is bestowed in each and every one of us. And today it is not an accident that we are here. In season and in out of season, the word of God must be preached. In Jesus' name we pray, everybody say, amen and amen. Hallelujah. Can we give the Lord a great clap offering today? Malamig na. Pingi akong jacket, nilamig ako bigla. Akala ko mainit din. Pero okay. Teka. All right. Hallelujah. Good morning. Can you say to your neighbor, good morning? There's no other place I would like to be except in the presence of God in this early Sunday morning. Alam niyo ba, ang start ng isang week is not on a Monday, but the start of any week is always on a Sunday. It's always on a Sunday. So, sinasabi natin, di ba, kaya we always start the week right. We always start it with Jesus in our side. So, today, it's exactly 53 days to go before the year ends. Bago matapos ang taon, it's exactly 53 days. And exactly 46 days before we have our Christmas season. Malapit na ang Christmas party natin. Nga pala, by the way, okay? It will be on December 21. And the Workers' Appreciation will mauna tayo. December 15 po tayo. Yan, this day that I would like to announce to you, sa araw po na ito, is we are already 53 days before the year ends. And let me ask you this question. Our theme for this year is the year of overwhelming victory. And let me ask you today, nasaan na kayo sa overwhelming victory ninyo? Let me ask you again this question, okay? Others can say that this year, 2025, is their best year. But some of you are saying that this year, sana matapos na itong taon na to. But I want you to know, gusto ko malaman ninyo, bawat isa po sa atin, gusto ko malaman sa inyo, that God can speed up things in a span of 53 days, that before some of you here who believes and implement the Word of God, some of you here na lubog sa utang, makakabayad kayo sa utang bago matapos ng taon na to. Are you following? Amen. Manahina yung amen ninyo, ha? And I declare some of you today, okay, that the Lord will free you, not just from death, but at the same time, some of you, yung hinihintay nyo mga bagay sa buhay ninyo, bago matapos itong taon na to, mangyayari ito. Dito lang yung nag-agree, yung dito, hindi. Okay, dito lang, kayo lang makaka-receive, yung dito, hindi. And I believe this in my heart, that in order for us na makuha natin ang ating tagumpay itong taon na to, marami kasi nagsasabi na, Pastor, parang imposible na eh. Because it's already here. What is impossible for man is very possible for God. Amen. And remember this, that our currency is we are running on the currency of faith. And faith is not bound by our emotion. Ang faith hindi sa dami ng iniiyak natin. Ang faith hindi sa dami ng
na iniluhan natin o iniluhod natin sa Panginoon. Faith is now, and faith always requires action. Faith is always believing the best is yet to come in our lives. Now, I want everybody to know, in the next 53 days, who amongst you are excited to finish this year strong? Who amongst you are excited to finish this year strong? Ulitin ko, sino sa inyo excited na matapos itong taon na to, that this will be their best year ever? Doesn't matter how it started this year. Doesn't matter how it started. You may have a slow start or the middle of something. There's some tragedy at the middle of the year. But I believe that this year you're going to finish strong. Amen. And right now, we are aligning ourselves in the next 53 days that I want you and I want myself also to experience this breakthrough. Gusto kong ma-experience ang ligaya ng isang lingkod ng Panginoon, ng isang pastor na tinawag niya, is to see the people that the Lord called into a church is for them to prosper and at the same time for them to get out of debt, for them to break through. And if it's not just for finances, I pray that this year, before this year ends, your unbelieving husband, your unbelieving wife, your unbelieving parents, your unbelieving family will come to know who Jesus Christ is. Parang pahina ng pahina. And I expect this from each and every one of you because we have to activate. Sinabi sa Biblia na lahat tayo ay binigyan ng pantay-pantay, an equal portion of faith amongst us. So it doesn't matter if you're a young person, it doesn't matter if you're an old person, it doesn't matter if in your kids' church, the same amount of faith that the Holy Spirit imparted on us is alive in each and one of you. Amen. Ang faith ng matanda at faith ng bata ay isa. And I tell you this, the Lord is not a respecter of age. A young boy's faith and an adult's faith is the same. It's the same effectivity. Now, my faith is there. Maaring meron kayong kamag-anak na may sakit. Hindi mo kinakailangan pumunta doon sa kamag-anak na yun para sila ay magkaroon ng kagalingan. Kasi ang pagdasal mo dito at pagdasal mo doon, iisa. It's the same power. It has the same efficacy. Amen. So you do not need, halimbawa, uy, may sakit yung nanay ko sa Leyte, tatawid ka pa ng dagat, gagastos ka pa. Pero pag nagdasal ka dito, yung dasal mo dito, pwedeng tumagusto sa kabila. Are you following? Prayer and faith knows no bounds. It does not know any timeline, and it does not a respecter of any country. Uulitin ko mga kapatid, some Christians are looking for the opportunities abroad. But I tell you this, ang Diyos ng Pilipinas, Diyos ng Amerika, Diyos ng Australia ay iisa. Kung ano nangyayari sa ibang bansa, pwede rin mangyari sa atin. But the thing that we have to do right now is to activate our faith. The problem with some Christians, kasi marami sa atin, tinanggap natin ang Panginoon bilang ating tagapagligtas, and we shifted from another kingdom, from the kingdom of darkness, we transferred to the kingdom of light. But the problem is, our mindsets were not changed. We shifted kingdoms, katulad ng sinabi ni Pastor Joy last week, but we did not shift systems. Hindi natin binago ang sistema ng ating buhay. Bago natin makilala ang Panginoon, masama na ang bibig mo. Bago natin nakilala ang Panginoon, masama ang lumalabas sa bibig mo. Ngayon na nakilala mo ng Panginoon, baka masama pa rin ang labas sa bibig mo. Hindi ka nagbago ka ng kaharian, pero hindi ka nagbago ng sistema sa buhay mo. And this is a stated fact, the reason why most Christians, maraming Kristiyano, kahit nagsisimba, 10 taon na, 15 taon na nakakalipas, hindi makaalpas-alpas sa problema dahil hindi sila nagbago ng sistema. Are you following? You can be church on a Sunday. Kanina, kanina I really felt the presence, the manifestful presence of God this morning when we had our praise and worship. You know this song, yung 1,000 Hallelujahs, this has been brewing in my heart for the longest time. Pero no first time ko siya narinig, parang wala. Ever have that occasion in your life? The first time that you heard a song, parang wala. Pero pag narinig mo na siya, but you are there already, you automatically feel something. And si Pastor Roger is a master on this. Sasabi sa kanya, Pastor Roger, Dad, pakinggan mo ito. Sabi ko, parang wala, parang di tumatagos. Pero pag tunugtog na dito, at talagang you really feel the presence of God. And she is right when she said this morning,
that what we are doing here is a practice of what we are going to do for eternity. Kaya kung dito, if you cannot praise the Lord, give Him all the praise, all the glory, all the honor on a given Sunday for the next 20 to 30 minutes, how will you do it in the real thing? Are you following? If you are late on a Sunday, sa langit ba walang late? Are you following? You cannot be late there. So sabi nga is, what you bound on earth will be bound in heaven. And what you permit on earth will be permitted in heaven. So right now, God is promising us, okay, that when we shifted kingdoms from the kingdom of darkness to the kingdom of life, we have to change our system. Ano ba sistema natin? Ang unang ba kailangan baguhin ng salita ng Diyos, number one, is ang ating pag-iisip. Are you following? And that is the reason why in the book of Romans, it always says, be transformed in the renewing of your mind. Ang unang binabagago sa atin, pag tayo ay lumipat ng kaharian, ay hindi ang ating physical na anyo. Okay? Kung ikaw ay mapusyaw-pusyaw, mula nung bago mo nakilala ang Panginoon, nung lumipat ka sa kaharian ng dilim, papunta ka kaharian ng kaliwanagan, hindi pa rin magbabago ang kulay mo. Pero nabago sa'yo yung panloob. Yung spirito mo is already united with God. And we need the Word of God to transform our way of thinking because our way of thinking is always bounded by our soul. Our soul this is where our mind, this is where our will, and this is where our emotions lie down. Kaya maraming mga Kristiyano hanggang ngayon is bakit hindi nababago yung ugali? Kasi may problema tayo sa area ng ating mind, ng ating will, ng ating emotion pagdating sa ating kaluluwa. Why? Because we have been bombarded by media. You know what? You know what media is doing to all of us? Okay? It makes us lazy. It makes us lazy. You know AI. Sino sa inyo gumagamit ng AI? Hindi si AI dalas-alas. Okay? AI. A lot of us are doing AI. But the problem is with AI, if you use it too much, you become lazy. Alam niyo ba, maraming term paper ngayon nanggagaling sa AI? Magtataka ka, bakit lahat ng kolehiyo, okay, bakit lahat ng lumalabas ngayon na kolehiyo, bakit lahat may honor ngayon? Diba, lahat may honor. Pumunta ka sa elementary, lahat na may honor. Kahit bagsak ang grade, most friendly. Okay. Diba? Most punctual, lahat lalagyan ng award. Why? Because we do not want to offend anybody. Pero nung panahon namin noon, wala. Hindi po pwede yun. First honor, second honor lang, third honor. Nung ako'y elementary, nagkaroon ako ng award because I was running for award. Okay, loyalty award. Okay. Kasi mula elementary, hanggang mula prep, yun ang akin nakuhang award. At munti ka na ako maging top 10. Ha? Alam nyo na yung storya, di ba? Kasi katabi ko yung top 10. Munti ka na ako maging top 10. So in our life, we are so bombarded with awards, with accolades. And this is what happens right now because everything is so easy, it makes us lazy. Tanungin ko sa inyo, first thing in the morning, what do you do? When you open your eyes? Tulog uli? Bukas, tutulog uli, marami sa inyo. But most of us, most of the time, before we open our hearts and open our minds and our mouths to prayer, guess what? Titingnan nyo muna kung ano notification nyo. Di ba? Bago ka matulog, check mo kung may nag-like. Pagkagising mo, yun kagad na-check mo. Sometimes we are so lazy even to thank the Lord in the most minor details in our life. And this is the problem right now that we have. Even the very people of God that God has called to be holy, okay, and segregated for His own purpose, ano po nangyayari? Kaya minsan ang Kristiyano, mabilis, manghina. Kasi masyadong punong-puno ang utak natin na mga bagay sa mundo na to, hindi natin binago yung ating sistema. Ulitin ko mga kapatid, there's nothing wrong in social media. There's nothing wrong in using AI. Walang mali. Pero the moment it takes out our time from the Lord, and the moment that we rely on these technologies for our conveniences, there is going to be a problem. Yeah, in John 6, let me read this. I would like to entitle this sermon, it's called the rush hour. Bakit rush hour? Kailangan nating madaliin.
We've got 53 days to go before this year ends. And I want you to experience success in whatever endeavor that you have. I want you to experience victory bago matapos yung taon. Can somebody say amen? Amen. Para mahina yata. Can somebody say amen? Amen? Do you want to experience the victory of the Lord in your life before this year ends? Yes. Pero kung ganun, kailangan nating madaliin. Pakisabi sa katabi mo, kailangan tayo magmadali. Kailangan nyo magmadali. Alam nyo, kung meron kayong nag-share kayo, 3 years ago, this church, we were around 2.3 million pesos in debt, in rent, due to the pandemic. But you know the story, di ba? Tinawid tayo ng Panginoon. Okay, we are debt-free. The church is debt-free. Mga kapatid, palakpakan natin po. You have no debt whatsoever. Okay. Ang utang na lang natin ay sa isa't isa na magmahalan tayo. That's our debt to each other. And we are debt-free. But you know what? I realize that we need new miracles. We need new manifestation of God's goodness in our life. Hindi pwede yung 3 years ago. Hindi pwede na papasalamat ako kasi niligtas ako ng Panginoon. Tapos na yun eh. Naligtas ka na eh. Kailangan, we need to conquer new ground. Say this with me, new ground. We need new miracles in your life. You need new breakthroughs. Kung may kotse ka 5 years ago, may lumabas ng bagong kotse, mas matalino pa kaysa sa'yo. I want you to experience that new car, that new house. It's not being materialistic because we are getting what is rightfully ours. Aminin ninyo, di ba nanonood kayo ng TV, naapektuhan kayo ng flood control? Oh, honestly, di ba? Sabi niya, pera ko yan eh. Kinurakot nila. Then it's time to take back what is rightfully ours. Are you following? Yung dapat sa atin, dapat we have to take it back. But you cannot do it out of revolution. You cannot take it and take it out on the streets. No, you have to fight it from the realms of the heavens because ang kalaban po natin mga kapatid ngayon ay hindi tao. Ang kalaban natin is authorities in this dark world. Principalities in this dark. The people that you see right now are just being used, but there are elements that are controlling these people right now, and we cannot fight it on the natural. Hindi natin to kaya labanan na sarili natin lakas at talino. Mauubos ka lang. And these people are capable of killing. They have that authority because they have the money. So how do we fight this one? Kaya kailangan natin magmadali. Rush hour. We have to fight it from the realm of the heavenly. Now Jesus, every time in the Bible, He always stretches the belief or the faith of people. Because even His own disciples, and they know that He is the Son of God, sometimes reconcile the events based on their limited knowledge. So sa madaling salita, minsan kahit ang mga sariling disipulo ng Panginoon, ni Jesus, hindi naniniwala sa Kanya. Why? Example, Judas. Judas, okay, from the word Judas, the original meaning is really praise. Kaya nga Judah, yun ang ano niya, the tribe of Judah. And the word Jews came from the word Judah, from the tribe of Judah. Now look at this. Even Judas betrayed Jesus. Why? Because he was offended by Jesus. You can see here, Judas has the best pastor. Judas had the best teacher. Judas had the best master because his master was none other the creator of the universe in human form. But the point is, his heart was so offended that he was so blinded and he was able to betray Jesus. Ngayon mga kapatid, ganito rin sa atin, sa buhay po natin. You can have the best pastor, the best teacher, the best thing that ever happened to the universe, but if your heart is not transformed, you will end up like Judas. You'll end up offended. For 3 years, kasama ni Jesus, si Judas, he should have been transformed, but his heart was so hard. Kaya mga kapatid, kahit ang Diyos ay bumaba sa langit at mag-minister sa iyo, but if your heart is not transformed to the will of God, and if we do not obey His word, delikado po tayo.
I'm not scaring you, but I'm stating to you a fact. Because you can go to church every day. You can go to church for the past 10 years, pero wala nangyayari sa buhay natin. Bakit? Baka may problema tayo sa pagdating sa atin, sa pagtanggap talaga sa salita ng Panginoon. Now look at this in John 6, verse 5 to 6. It says here, okay, Jesus soon saw a huge crowd of people coming to look for him. Turning to Philip, he asked, where can we buy bread to feed all these people? So here comes Jesus. He was telling his disciples because everywhere that Jesus goes, there's people. Saan pumunta ang Panginoon, nagagather. For example, di ba, si Manny Pacquiao. Manny Pacquiao, if you see Manny Pacquiao in person, hindi siya malaki. Maliit lang siyang tao. But how come every time that Manny Pacquiao is there, people gather there? If you're watching this show in Netflix, it's called Physical Asia, if you've seen it, di ba nung pumasok si Manny Pacquiao, all the nations that are there, oh, Manny Pacquiao! Yung mga Hapon, oh, Pacquiao ne! They were so impressed because he was a world champion that was there. But if you look at the roots of Manny Pacquiao, titignan nyo parang ordinary. Ordinary man. But here he comes, eight-time division world champion, diba? And became a senator, ran for president, and he had a lot of achievements. Kung nandun si Pacquiao, ang tao gathered to him. And if Manny Pacquiao signs a merchandise that you own, it will be priceless. Diba? Malaki ang price if you-fetch yan. Now, look at this. In this scenario, during that time, wherever Jesus is, people gather. Kung saan siya pumupunta, may taong pumupunta. Kahit hindi mag-advertise, may taong pumupunta. And here comes Jesus when he said, during this time, in the context of this verse in John 6, is when he was ministering to the people, okay? The people gathered and there were around 5,000 men. Say this with me, 5,000. 5,000, baka sabi, 5,000. There were 5,000 men, women, and children, not included. And Jews are big families. Ang mga Hudyo, hindi lang sila nag-iisa, meron silang bit-bit. So there are an estimated around 5,000 men lang ang binilang, but women and children are not included. Let's just say there are 12,000 people during that time. Now, because they were gathering there, Jesus told them a lot of things, parables and everything. But nung hinapon na, Jesus asked them, and he asked his disciple, he asked Philip, where can we buy bread to feed all these people? Sa tingin nyo, bakit si Lord nagtanong? Bakit niya tinanong si Philip? Di ba pag ikaw yung leader, dapat you've got it all planned out? But how come Jesus asked Philip, so paano natin pakakainin itong mga to? Why? What do you think? Because in verse 6, this is what says, he was testing Philip for he already knew what he was going to do. Are you following? So whatever situation you are in right now, ano man ang kinalalagyan mo, kailangan mo pagdaanan yan. And you have to have faith for it. Why? Because God is testing you because he already knows what he is going to do for your life. Are you following? God already sees it. For example, during the time of creation, si Adan at Eva, si Eva at Adan. Sa tingin nyo ba, alam ba ng Panginoon na magkakasala si Eva at Adan? Alam niya. Alam niya. And the cross and the death of Jesus Christ was not a backup. It was part of the original plan because God was still giving people a choice because love can only be measured if there is free will, if there is freedom. And He is giving us that privilege of freedom because that is what separates us from all of creation. Tayo may sarili tayong pasya. May sarili tayong desisyon. Kaya ang isang tao na hindi makalampas-lampas sa kanyang problema, masasabi ko sa inyo ito lang, desisyon lang yan. What do you decide to do? You can dwell in that situation forever or you can get out of it. Uulitin ko, desisyon lang yan. Ang pagbubukod, for example, ikaw ay may pamilya, di ba? Malaki kayong pamilya, may anak ka na. Magkakasama, si lolo, si lola, magkakasama sa bahay. Pero ang sabi ng Panginoon, ang sinabi sa Biblia, pag ikaw ay bumuo na sa pamilya, kailangan mong bumukod. Di ba?
Minsan, ang lookout kasi natin, ito kasi tayo mga Pilipino eh. The Filipino is a very united family. Kaya minsan, kahit gustong disiplinahin ng anak, yung ng magulang yung anak, hindi madisiplina dahil nakaharang si lolo at si lola. Wag mong mapalo-palo ang apo ko, ako ang makakalaban mo. Kaya nangyayari ngayon, sasabihin ng anak mo, you have no power over here. Wala ka kapangyarihan kasi andito si lola. The original design of the Lord for the family is for the family, okay, the moment that you are united to your wife, kailangan mong bumukod. And it takes faith to do that. Desisyon lang yan. Pakisabi sa katabi mo, desisyon lang yan. Para mahina. Pakisabi, desisyon lang yan. If you're in this relationship na paulit-ulit may problema, sumasakit na yung ulo mo, mahal ka ba niya o hindi, uulitin ko. Desisyon lang yan. You have to get out of that. Because that is a toxic relationship. Now look at this. Why was Jesus testing Philip? Because after all the miracles that Jesus has done, from John 1 up to John 5, marami na ginawang milagro ng Panginoon. And it clearly says to them that the people know, that the disciples know that Jesus was the Messiah, but they were still doubting if He really was the Messiah. Because they were thinking based on their possible terms. Kung anong kaya nila. Kung anong kaya ng lakas at talino nila. Kung anong kaya abot ng kanilang kaalaman. Now, look at this. He was putting this disciple, Philip, to the test. To test if he had learned anything. Kaya tayo sa buhay natin, minsan may mga pagsubok tayong kailangan daanan. Bakit? Kasi tinetest kung meron ka ba natutunan talaga o hindi. Sino sa inyo ang nakatapos ng elementary? Taas ang kamay. Di ba bago kayo gumraduate, bago kayo nagmarcha, ano ang kailangan ng requirement maliban sa clearance para kayo ay pumasa? Di ba exam? Final exam. Kung hindi ka pumasa sa final exam, bokya ka, uulit ka. Ganon din sa buhay natin. Lahat na natututunan natin pagdating sa pananampalataya, kailangan itong masubok. It will always be tested in fire so that the qualities and the impurities will come out. Yung mga bagay na hindi kalugod-lugod, matanggal. Kaya dito sa buhay na to, habang nabubuhay tayo, kailangan natin pagdaanan ng pagsubok. Kasi pagdating natin doon, mga kapatid, hindi pwede ang mag-rule na kasama ng Panginoon ang iyakin. Uulitin ko hindi pwedeng kasama ng Panginoon sa langit at kasama kanya maghahari ang mga taong mahihina ang loob. Para mahina wala nag-amen. Kaya ngayon pa lang, dito sa lupa pa lang, kailangan natin lakasan ang ating loob. Kasi pagdating doon, kung dito hindi ka pa makapagdesisyon, pagdating nyo sa langit, ang pagdidesisyonan nyo, paano tatakbo ang mundo, paano tatakbo ang universe, because you will be co-heirs with Christ in all His creation. Now, if our hearts are not refined, if our hearts are not reformed, okay, how can we be entrusted with much when we cannot be entrusted with little? So he was testing Philip. Now, verse 7 to 8, look at this. Philip replied, even if you work for months, we would not have enough money to feed them. Kahit mabuhay tayo ng 3 beses sa mundo na to, anak, pasensya ka na, hindi natin mabibili yung bahay na yan. Are you seeing this? Do you see yourself in this? Anak, pasensya ka na, ito lang kaya ni mami. Anak, pasensya ka na, ito lang kaya ni daddy. Ulitin ko, katulad ng sinabi ni Pastor Bing, faith is designed for the impossible. Imposibleng makamit, hindi mo kaya makamit, pero ang Diyos kaya makamit yon. We just have to get what is rightfully yours. And Philip was saying, even if we work, dinamin niya pa si Jesus, Jesus, kahit kami mga disciples dito, magtrabaho kami, kahit ilang buwan, paano namin pakakainin yan 5,000 tao? Sige, subukan nyo nga, tuwing anniversary, tuwing celebration Sundays. Bakit yung iba hindi nagdadala ng handa? Kasi mahal. Diba? Pastor, parang nakakahalata kami lang nagdadala ng pagkain. Abay, community ito mga kapatid. Dapat lahat tayo, may ambag lahat tayo. Diba? And I tell you this, nobody became poor in giving. Walang humirap sa taong na pagbigay. Kaya minsan, lalo tayo nagtitipid, lalo tayo nawawalan. Di ba? Ever recognize that?
Nagkaroon na ba kayo na experience na may nabigay sa inyo 1,500, nilagay mo sa bulsa mo? Pagdating mo sa boy, nasaan yung 500 ko? Hindi mo nawawala. Yun ang design ng pera, mawala. Mawala at gastusin. Kaya kahit yung 13th month pay nyo yung iipitin nyo ngayon, sinisigurado ko sa inyo, pagdating ng Pebrero, ubos na yan. But he said, in faith, if we deposited into the kingdom of God, okay, it will never run out. Hindi siya mawawalan. And Philip was saying this, even if we have enough money to feed them, Lord, hindi na kaya. Ngayon, ito sabi niya, then Andrew, Simon Peter's brother, spoke up, there's a young boy, 12 years old, with 5 barley loaves and 2 fish. What good is that with this huge crowd? Alam mo yun, nakita ko dito, buti pa yung bata, may pananampalataya, may dala siyang baon. You know, this is what I learned in this verse. God just has to start with something, not big things, anything. Meron na siya pag-uumpisahan. You know, kaya uulitin ko ha, mabuti pa yung bata, may pananampalataya, may baon siya. Yung bata ba, kaya niya ba yung ubusin ng 5 tinapay? Hindi itong ordinary na pandesal ha. When you say loaves, this is our elongated bread. Ito yung ginagamit nila. And 2 fishes. Ang isang bata, tanongin ko nga sa inyo, di ba mga anak ninyo, pinababaonan ninyo? Kinakaan ba ng mga anak ninyo yung pinapabaon nyo sa kanila? Di ba hindi? Anak, bakit di ka kumain? Mas masarap yung pagkain ng katabi ko eh. Di ba? Eh baka naman kasi ang araw-araw na ginagawa mo, yung baon ng anak mo, mayonnaise. Mayonnaise sa umaga, sa Lunes, pagdating sa Martes, di ba? Mayonnaise naman, ibang kulay lang. Eh di talaga kakainin na anak, baguhin mo naman. You know, I'm telling this to you because this is my story, because when I was in elementary, we were so poor. We were so poor na alam mo yung baon kong hotdog, araw-araw kong hotdog, tapos yung hotdog pag nilagay mo sa tinapay na puti, pag gano'n mo magiging pula na. Araw-araw, ganito maging baon mo, kakainin mo ba? I'm saying this to you from the point of view of experience because people just say na, kaya naman ni pastor yan, maybe kaya naman si pastor. Mga kapatid, hindi all the time may kaya kami. When we started in ministry, when the Lord founded us, not just in ministry, but when we were able to attend a Christian church like this, we were 7 million pesos in debt, and that was 1982. If you compound it now, that's around 25 million or 28 million in debt. Ang laki ng utang namin, mga kapatid. And there was yung school, I think some of you know the story. Yung parking ngayon na meron tayong parking building, that used to be my school, giniba nila. Yung school na yan, pinauuwi kami ng bahay ng kapatid ko kasi hindi kami makabayad ng tuition. We were so poor during that time that we were walking from school and our TV got damaged during 1983. Alam mo kailan uli ako nakatikim ng TV? 1986 na. Wala kaming TV for 2 years, 3 years. We were so poor during that time that what happened was, I was already in high school, but my parents were still paying our tuition fee in elementary, do sa dati kong pinanggalingan na eskwelahan. Kaya our life was not very comfortable. But you know what? Dahil sa nanay ko, nakilala niyang Panginoon, doon niya kami pinalaki sa pananampalataya. And that was the revelation of giving that it was given to my mom. Kaya alam niyo, ngayon ko nakita yung value ng parents. You know, parents, keep doing what you are doing right now and do the right thing. Kahit sa tingin niyo wala nangyayari, be consistent about it. Why? Because your children are watching you. Same goes to the young people here. Akala nyo wala nangyayari, pero pag pinanood kayo ng magulang at nakita nila may nagbabago sa buhay ninyo, not because of behavioral modification, but because of the anointing of the Lord when He gives to you His Word, even your unbelieving parents, your unbelieving family will start believing the Lord because they see the results inside of you. Kaya don't give up. Say this with me. Don't give up. Huwag mong sukuan. Huwag mong sukuan. Just be consistent. Just do the right thing. Just do the right thing. And now this boy only has
The boy have 5 loaves and 2 fishes. It's not just for him. It's for him to share to somebody else. And ito ang kagandahan dito. When Jesus saw the 5 loaves and the 2 fishes, He knew exactly what to do. Ang tanong ko sa inyo, what do you have right now? Anong meron ka? Anong hawak mo ngayon? You know, honestly, I'm not after your money. The church is not after your money. We want your blessing. We want you to get the blessing, the anointing of the Lord in you. But in order for you to tap into that anointing, to unlock that anointing para mabali ang poverty sa buhay ninyo, first, you must learn how to what? Give from your heart. A lot of us have questions in our lives. May nangyayari ba talaga? Marami kasi, alam nyo, ito mahirap eh. We were so bombarded with media na, na naman, pera-pera lang yan. Ulitin ko mga kapatid, hindi lahat ng totoong Kristiyano ay after your wallet. Ulitin ko, I am not after your wallet. I am not after your finances. Because the Lord who called me, the God who called me, is more than able to sustain me and my family. Hindi kami nagpapayaman dito sa ministry. Ngayon, what do you have? Say this with me. Ano bang meron ako? Pakisabi sa sarili mo, ano bang meron ako? Ano pang meron ako? What do you have? What do you have? And the question is, will you believe Him? When you said in the Word, when God says in the Word, ang tanong sa atin, tanungin natin sa sarili, maniniwala ka ba pag sinabi sa Kanyang salita? Ngayon, this is the time right now, in the next 53 days, you have to put your faith to work. Uulitin ko, you have to put your faith to work. You have to claim what is rightfully yours. Why? Because the enemy does not want you to develop in this area. Gusto ko niya habang buhay, nakaupo ka lang dyan. Nabubuhay ka from 15:30, paycheck to paycheck. Yun ang gusto niyang i-confine sa sarili mo. But God wants you to have a life and life in all its fullness. Alam niyo ba, doon sa sweldo ninyo, sa totoo lang real talk tayo mga kapatid. Because of the rising cost of inflation right now, alam niyo, yung bilihin, hahabol sa sweldo niyo. And you will begin to realize, magkano minimum wage ngayon? 632? Tama ba? Hindi ko na alam eh. 690, palagi mo na 690. Sa tingin mo ba, ang sabi ng NEDA, kailangan lang daw ng Pilipino ng 21 pesos per day para kumain, para mabuhay. Per day. Ano mabibili mo sa 21? Sige nga. Magkano parking? Parking pa lang natin, 40 na. Wala na. Wala na. Noodles. Sinong noodles nyo? Walang noodles ng 21 pesos. Alam nyo, one time, bumili ako doon sa Alphamart, yung century tuna, magkano na ngayon? 95. 95. Saan aabot ang 21 pesos mo? Tingnan nyo yung korneto, ayaw na mag-advertisement. Wala na, hindi na kasi aabot eh. Why? Because the enemy wants you to live your life according to your own strengths and mind. Gusto niyang ikulong ang sarili mo na ito lang ang kaya mo. Isang kahig, isang tuka, ganyan kaming mga dukha. Yan ang karaniwan na kanta ng mga Pilipino. And most Filipinos right now are 50% believe that they are poor. Kasama ba kayo doon? Kasama kayo doon? Tingnan natin ha. Ngayon, sa sarili mong sweldo, lakas at talino, hindi mo kakayanin. Minsan, di ba nangyari sa inyo, may listahan kayo. I want to buy a car. Nawalan ka na ng pag-asa. Carpet na lang, hindi na car. I want to buy a carpet. Sabi mo, naglagay ka na, I will save 100,000 pesos this year. Nawala yung 1,000, 100 na lang. Sabi, this year, I will eat healthy food. Bahalang gulay. Eat food na lang. Kahit junk food o basta food, kakain ako. Ang nangyari sa iyo, this year, I will buy a new phone. Sino sa inyo yung gusto ng new phone? New phone. Anong nangyari sa inyo? Phone case na lang ang nabili ninyo. Hindi na kayo nakabayad ng new phone. Pero sabi nyo, this year, I will start my own business. Ay, nangyari sa iyo ngayon, mind your own business na lang. Wala nang, you cannot start your own business now. This is the reality of what we have right now. Why? Kasi sarili mong lakas at talino. Hindi mo kaya, uulitin ko, you cannot fight this battle alone. Kaya nagpadala si Lord ng kapartner mo. Kaya nandyan yung asawa mo, helpmate yan, katuwang mo yan. Tingnan mo yung asawa mo.
Tingnan mo nga. Yan. Tingnan mo. Pakisabi sa katabi mo, katuwang kita. Sa ayaw mo sa gusto. Ha? Mag-pray kayo. Huwag muna kayo mag-asawa. Yung mga lang asawa doon, huwag muna. Okay. Ang kaagapay mo ngayon, ang katuwang mo ngayon, the Lord will send you the right partner at the right time. Huwag kang magmadali. Pakisabi sa mga kabataan dito, huwag kang magmadali. At sabihin mo dyan sa kabataan na, hindi pa yan yun. Hindi pa siya. Ulitin ko ha, your faith does not belong to you. Your faith is from God. The reason why He is giving you this faith, what? So He can do the impossible things through you. Sa iyo idadaan. That's the reason why you began to know the Lord as your Lord and Savior, kasi sa iyo idadaan ang milagro na hindi natatamasa ng iba. And this is what sets us apart, the Christians from the non-Christians, because in these last days, the most precious commodity that any Christian can have is none other than our faith. It's not the gold that you have in the bank. It's not the money that you have in the bank. Ang magliligtas sa atin sa panahon na to, walang iba, kundi ang pananampalataya natin sa Panginoon. Now, how do we get faith to be effective? How will it work? How do we increase our faith? Marami kasi parang naniwala, Lord, I believe. Pagkatapos na, Lord, wala na akong pera. Lord, miserable buhay ko. Lord, babalik na naman sa trabaho. You know, you have to increase our faith. Ano ang sabi ng Panginoon dito? In Luke 17, okay, these trials will show, sorry. So watch yourself. Say this with me, watch yourself. Pakisabi uli, watch yourselves. Ibig sabihin, huwag mong panoorin yung ibang tao. Huwag mong ikumpara yung sarili mo sa ibang tao. You watch yourself. Ulitin ko ha, before you scrutinize other people, tingnan mo muna yung sarili. Sabi, watch yourself. If another believer sins, rebuke that person. Then if there is repentance, forgive. Even if that person wrongs you 7 times, say this with me, 7 times a day. 7 times a day, and each time turns again and asks forgiveness, you must forgive. So, watch yourselves, okay. Bakit parang pastor, ang layo ng faith na? Bakit ito pagdating sa forgiveness? Because this is the time around, yung mga disciples, umalma. Sabi nila sa verse 5, look at this. Apostle says, show us to increase our faith. But before they were all going to ask this question, ang Panginoon may sagot na agad bago sila nagtanong. Because they asked a question, show us to increase our faith. And then what did the Lord say to them? Verse 4, if that person wrongs you 7 times a day, each time again, and ask forgiveness, ano sabi doon? You must forgive. Tignan nyo verse 5, sabi ng mga apostles, Lord, teach us how to increase our faith. Sino yun? Tignan niya, verse 6, ano sagot? The Lord answered, if you have faith, even as small as a mustard seed, you could say to this mulberry tree, may you be uprooted and be planted in the sea, and it will obey you. Nakita niyo yun? Yung faith, may command, may action. Pero bago may action, bago ka mag-command, meron kang kailangan gawin. Ano yung kailangan mong gawin? Forgive. Most Christians right now are offended. Hindi makakagalaw ang Diyos sa buhay nila kasi offended sila. Madali masaktan. Sinabi magpatawad, hindi ko mapapatawad yan. Kaya hindi ka maka-breakthrough. Because I think this is the one that is holding us right now. That is undermining our authority. That is undermining our breakthrough because you do not know how to forgive. You are easily offended. Pakisabi mga sa katabi mo, do not get offended. Pakisabi ulit sa katabi mo, huwag kang mabilis masaktan. Why? Getting offended and harboring offenses, uulitin ko take this down. It will destroy your anointing. Getting offended will destroy your anointing. Now, God cannot flow in your heart when you have an offended heart. Why? May butas Hindi makakaduloy ng tuloy-tuloy yung pinangako sa'yo ng Panginoon kasi may tagas. Dapat mabuo. Diba?
Tampon-tampa ko doon sa anak mo. Sabi ng anak ko, tutulungan ako. Hindi ako tinulungan. Itong mga anak ko, mamanhid. Dami kong bayarin. Hindi makaramdam. Mga walang credit inside. Ano yung credit inside? Utang na loob. No credit inside. Kaya ngayon, ang taong nasaktan, mananakit din ng iba. Di ba? Sinaktan mo ko, sasaktan ko yung ibang tao. Kaya, mami, kahit yung anak mong walang kinalaman, nabubugutunan mo ng galit. Kahit yung mga taong walang kinalaman, doon sa offense na ginawa sa kanila, nadadamay. Kaya maraming tao, masusungit. Kasi sila, nasungitan din sila. Uulitin ko ha, hurt people will also hurt people. Are you following? Ang mga taong nasaktan, gaganti yan. Hindi nila kaya gantihan yon, gaganti sila sa iba. That's the reason why God cannot flow. Kaya nga sabi ni Lord, di ba? Lord, increase our faith. Ang hirap na ito, honestly. This is so hard. Because some of you have pains that you've been harboring for years or even decades. Hindi mo nakalimutan yung ginawa sa ng asawa mo. Well, you know what? You have to forgive. You have to forgive. You have to let it go. Gusto nyo mapabilis. Kung gusto nyo mapabilis ang flow ng anointing sa buhay ninyo, you want this year to be your best year yet, you forgive. Many of you got offended because of me. Because of the way that I teach. Pero yung mga kapatid, walang pastor ang gustong manakit sa mga kasama niya sa simbahan. I am saying to you the truth because I want you to recover. I want you to have your breakthrough. Amen. Amen. Mare, yun na si pastor. Kunyari may ginagawa tayo. Huwag niyo kong iwasan. I have to tell you this. Because a person who loves you will tell you the truth and what you need to do in your life. For example, di ba, parang, what if, di ba, the Lord gives us a new house. The Lord gives us a new car. Sabihin, si pastor meron, tithes ko yan, sigurado ako tithes ko yan. Mga kapatid, ulitin ko, hindi ako dependent sa ibibigay nyo dito dahil ito ay hindi napupunta sa amin. Ito ay napupunta sa diretso sa operations ng simbahan. You know, at this place, we are supposed to move out of this place. We're supposed to move out of this place. And I was already planning. Pero sabi ni Lord, wag muna. Not yet. It's not yet time. The people have to break through first. You have to break through first. And I believe that millionaires will come out from this church. Amen. Regardless of what your age is. Kahit bata ka, may pwedeng gawin ng Panginoon sa buhay mo. You have to forgive fast. Ngayon nyo ha, baaring hindi kayo nasaktan sa ibang tao. Pero a lot of you have got offended recently. Flood control. Ayan. Na-offend ba kayo? DPWH. Na-offend na kayo? Diba? Corruption. Ngayon, kakapanood natin ng Facebook. Kakanood na natin ng Reels. Naubos na ang oras mo. Naubos na ang buong maghapon mo. Kakapanood ng skandal. Ngayon, sa galit mo, nakakainis itong mga to. Ngayon, pati asawa mo, ikaw rin, nakakainis. Wala na. Offended ka na eh. Hindi na makaflow ang Panginoon sa buhay mo. We got so preoccupied with things of this world because we meditate on the wrong things. Meditate on the wrong things, you get wrong results. Diba sabi nga ni Jesus, let him who has no sin cast the first stone. Some point in your life, hindi ka naging corrupt. Just to give you a story, when I was in college, may ROTC nun eh. ROTC. So sabi sa akin ng commandant namin, Oy, De Los Santos, isang absent ka na lang, madadrop fail ka na. Yung mga kaklase ko, sabi niya, Ian, sama ka na sa amin. Yung commandant, sa bungero yun eh. Ano gawin natin? Bibili tayo Texas. Magkano ba Texas? During that time, 4,000. Sabi ko, ano mang ano,
Pag nag-ano raw tayo ng Texas, automatic 1.5 na raw tayo. Sabi ko, parang, because there was already seed planted in my heart. Sabi ko, hindi na, papasukan ko na lang, titiis na lang ako. Sabi niya, bahala ka, ito, madali na to. Sabi ko, hindi na, titiisin ko na lang. So, pinasukan ko yon. Sabi ngayon ng commandant namin, ganito, kasi hindi naman niya sasabihin na tatanggap siya. Sabi niya, ganito na lang, kung gusto niyo maging parte ng maging pumasa dito, maging part kayo ng Special Forces. Sabi ko, anong doon? May discount ka sa tuition fee na 10 to 20%, tapos at the same time, automatic 1.5 ka na. Tapos ano pong gagawin namin? Uupo lang kayo sa puno dyan. Sabi ko, di sumali ako. Sabi ko, Special Forces, special treatment. Sige, sumali ako. So yung mga klase ko, tumuloy. Naglagay doon sa commandant. Binigyan ng Texas. Alam nyo, 2 weeks later, yung commandant natanggal. Tapos nakuha yung mga pangalan kung sino yung naglagay. Mga klase ko na drop failed. Umulit sila. Marami sa kanilang hindi nakagraduate dahil sa ROTC. Ako, tinuloy ko. Ngayon, hindi ko alam yung Special Forces pala, kaya special treatment. Dadalhin pala kami sa Camp Kapinpin yung mga panahon na yon. So doon ako nakatikim ng training, may konting military training. Hindi naman obvious, pero nakatikim ako ng konting military training doon. And we came back after the training because we were trained there for around 3 weeks. When we came back after the training, parang iba yung mindset mo. Noon bumalik ako, hindi ako nakilala ng nanay ko. Kasi kakulay ko na yung buhok ko. So ganun yung klase ng training that we had. But what I understand during that time, when we were there, the mindset was changed. The mindset was changed. Now, this is where I'm looking at. If you shift your kingdom, if you shift your focus, your belief system, everything can change in your life. A lot of people, a lot of things can change in your life. Kasi doon ako naging conscious sa oras. Kasi pag-jogging kami, 3:00 ng madaling araw. And natutulog kami, walang kama, ang lang namin bato, and we were just underneath the stars. And it was really the grace of God during that time na hindi ako nagka-pneumonia, hindi ako nag-asakit. It was really the protection of the Lord. Pero when I began to appreciate the fact that we were already being paraded at the school grounds, I realized iba yung tingin ng tao pag Special Forces ka. And during that time, I said to myself na everybody should once in a while should undergo training. Not just in military, but in some area in our life, we have to be reformed. Itong ginagawa natin mga kapatid, this is already training you. Now, if you train yourself on the wrong things, you will get the wrong things. We are so updated of the wrong things that are happening to our country, that we are not updated of God's plan in our lives. Are you following? Sundan ninyo. Updated ka kung sino yung showbiz personality ngayon. Sino yung mga naghiwalay. Updated ka kay Diwata Pares, kung ano nangyari sa kanya. Pero hindi ka updated kung anong gustong gawin ng Panginoon sa buhay mo, there is something wrong. Inuuna mo yung social media, but you are so blind. You said, Pastor, wala akong time magbukas ng Bible. Wala kang time. You know, all of us don't have time, honestly. Ang oras natin, lahat tayo pantay-pantay, 24 hours. Meron ba dito 25 hours? Wala. You don't find time. You make time for the Word of God. First thing that you do in the morning, find a spot where you can get to His Word. After you go home today, di ba? Wala namang pasok iba sa inyo bukas. Review this sermon. Review this sermon. And see how God will change your life. Amen. Kaya nga sinabi in Romans 12, okay? Do not be conformed to this world. But be transformed by what? By the renewing of your what? Of your mind. So that you may prove that the will of God is that which is good and acceptable and perfect. Para umayos ang buhay natin, sabi na, dapat maayos ang ating pag-iisip pagdating sa salita ng Diyos. Ang binabago ng salita ng Diyos ay hindi yung itsura mo. Kasi susunod ng itsura mo, if the radiance of God inside of you, it will follow. The diseases will come, it might come in your life, but it will flee in the name of Jesus. Why? Because the mind is already renewed. Ang kailangan muna mabago ay ang pag-iisip ng tao.
Now, this is the problem right now, that because we are so bombarded with information, that the reality is we become lazy in the Word. Ang tao ngayon hindi mabubuhay na walang cellphone. Kahit malayo na nilakbay, naiwanan ang cellphone sa bahay, hindi mapakali. Diba? Paano kung may mag-text? Paano kung ito ba? Akala mo may friends, wala namang friends. Diba? Umaasa ka may tumawag sa'yo, hindi na, tapos na, hindi na yung tatawag sa'yo. Tapos na, may tuldok na, tanggapin mo na yun. This is the point in our lives right now, that some of us can go to church, bringing their cell phones, but you go to church, okay lang sa'yo kahit wala ka nalang Bible. And that is bothering. Ang nangyayari sa'yo, ang Bible mo, yung cellphone mo. Paano kung may pasok na notification? Distracted ka na. You know, honestly, I do only yung reference ng Bible in my app. Wala akong Bible app. Sinadya kong wala akong Bible app. Why? So that I can bring this along with me. Kahit hindi Sunday, mga kapatid, kahit tanungin yung anak ko, bit-bit ko ito. Bit-bit ko yung Biblia ko, kahit pumunta ako ng mall, anything. Unless yung talaga may madalian, pero as much as possible, when I go out in long errands, ito dala ko doon sa bag ko. Because in any given opportunity, I see to it that I will be updated in the Word of God and His plans in my life. Amen. Life will be a struggle if you do not switch systems. Pag hindi ka nagbago na mindset mo, mga kapatid, mahihirapan ka sa buhay mo. Forgive me for doing this. I will extend a little because I think you have to. Alam mo yung bagyo, it will not affect you. Okay, hindi naman tayo nagmamadali. I will just extend a little, okay? There's a story of this man, okay, na he was having problems with his wife. Sabi niya, Dok, may problema ako doon sa misis ko. Ano ang problema? Yung misis ko, nabibingin na eh. Sabi niya, ganito, testingin mo muna. Okay. Pagdating mo sa bahay, huwag kang pumasok doon sa unahan mong pinto. Doon ka pumasok sa likuran ninyong pinto. Pag nakita mo yung misis mo, okay, magsalita ka 20 meters away muna sa kanya. 20 meters. Pag hindi ka narinig, lumapit ka ng 5 meters, 15 meters. So, basta hanggang sa marinig ka niya, hanggang sa maging kadikit mo siya, doon mo siya sabihin. So, sinunod niya pa siya, sige Dok, gagawin ko po. Ginawa yung mister, pag uwi niya ng bahay, dahan-dahan niyang binuksan yung pinto, yung gate, nakita niya, sabi ng doktor, huwag kang pumasok sa front door. Pumunta siya doon sa likuran. Nakita niya ngayon yung misis niya, sakto nagluluto. Sabi ng doktor, 20 meters, sabi niya, Han, anong ulam? Ang misis niya, luluto pa rin. Now, sabi ng doktor, 5 meters, sabi siya, 1, 2, 3, 4, 5. So, 15 meters na yung distansya. Han, anong ulam? Luluto pa rin misis niya. Sabi niya, lapit siya, 5 meters. So, 10 meters na. Han, anong ulam? Di, luto pa rin. Hanggang sa 5 meters, lumapit. Ngayon, kadikit na niya. Han, ano ang ulam? Sabi ng misis niya, ano ka ba? Kanino ko pa sinasabi sa'yo? 5 beses ko na sinasabi sa'yo. Pinritong manok ang ulam. O, sinong bingi? Siya ang bingi, hindi yung misis niya. That is how God's will in our life is. The instructions are already there. It's giving us the right instructions, pero tayo nagbibingi-bingihin pa rin. Pinapatigas natin yung puso natin na sinabi ng Diyos na sumunod, magpatawad, magbigay, hindi natin sinusundan, kaya tayo nahihirapan sa ating relasyon sa Kanya. We got so entangled in things in life, we never realized that the answers have already been given to us. Nandun ang sagot. Alam nyo, kung sinunod lang natin lahat, yung lahat ng sermon ng binigay dito, wala yaman na natin ngayon. Wala na tayo sa Vista Mall. May sarili na tayong mall. Because I believe in my heart that the time that the church is trending should be over. Tayo dapat ang magpahiram, tayo dapat ang magpaupa, hindi tayo dapat ang naupa. If we all follow to the letter, may smart discipleship, may mentoring, kung sinunod natin lahat yan, naku, baka hindi lang yan ang bahay natin ngayon.
myself included. Kaya mga kapatid, I am jumping right now out of my comfort zone because God cannot be contained in your comfort zone. The impossible will only happen if you're outside your comfort zone. Don't try the tried and tested formula na sinasabi. Ganito ang ginawa natin noon, ganito ang gagawin ninyo. Hindi, may ibang sistema ang Panginoon sa buhay mo. The way of the supernatural of God is different from what our understanding is. And that is the reason in Hosea 4 verse 6 sabi, my people are destroyed from the lack of knowledge. Pagdating sa salita ng Diyos, nagiging mangmang tayo. Hindi natin ginagawa. Alam natin pero hindi natin ginagawa. Madali tayong nasasaktan. First thing, stop being offended. Stop being offended. When you stop being offended, that is a time you will receive your power. Ulitin ko. When you stop being offended, that is a time you will receive your power. Amen. Now let us have this, list this down. There are stages of faith in your life. Merong level ng pananampalataya. Ito yan. Stages of faith. Number 1. Okay, no faith. Taong walang pananampalataya. Sino to? In Mark 4, verse 39, when Jesus woke up, he rebuked the wind and said to the waves, silence, be still. Suddenly the wind stopped and there was a great calm. Ngayon, when then he asked them, why are you afraid? Do you still have no faith? Ngayon, may parating daw na bagyo. Marami sa atin ang naghahanda sa bagyo. Pero did somebody profess in that storm, stop in the name of Jesus? Did any one of you did that? Na you have no power over here. Di ba sabi ni Jesus, greater things that you will do in my name because I am going back to the Father. Kung anong ginawa ni Jesus doon, kaya natin gawin ngayon. Why? Because it's the profession of our words that will change the course of this life. No president, no mayor, no speaker of the house, no politicians can transform this country. It's only us, the people of God, the children of God, when we say the right things, when we confess the right things, we can change the course of this country. Hindi politiko ang magbabago sa buhay ng Pilipino. Tayo mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, ang binigyan ng kapangyarihan, and that's the why we can control the climate of the condition of this country. Do you believe that? The faith that was given to you is the greatest commodity that we can ever have in these last days. When was the last time that you command your situation? Jesus commanded that situation. Silence, be still. And sabi ng mga Panginoon sa kanya, he asked them, why are you afraid? Do you still have no faith? Kanino niya sinabi to? Disciples. Hindi niya to sinabi sa unbeliever. Sinabi niya to sa disciples. Sinabi niya to sa mga Kristiyano. Kasama niyo na ako all this time. Hindi pa rin kayo naniniwala. You know, I think during that time, Jesus was so frustrated with the people. Frustrated na frustrated siya. Hanggang ngayon pa, hindi niyo pa ako naintindihan. Ang tingin nga ng mga disciples sa kanya is ano tingin sa kanya? Tao lang, hindi Diyos. Prophet ang tingin sa kanya. Kaya nangyayari ngayon, pag ang tao no faith, tingin niyo to may katubad siya, yung footpath. Ano yung footpath? Ito yung sinabi sa Biblia sa Luke 8:11-13. This is the meaning of the parable. The seed is God's word. The seed that fell on the footpath represents those who hear the message, napakinggan yung mensahe, only to have the devil come and take it away from their hearts and prevent them from believing and being saved. Mga kapatid, hindi to unbeliever. Mga tao na to na nasa loob na ng simbahan na narinig ang salita ng Diyos, pero hindi pwede sa akin yan. Matanda na ako. Hindi pwede sa akin yan. Wala akong pinag-aralan. Ayan, anong nangyari sa inyo? Ito, yun, no? Prevent them from believing what? And being saved. This is not addressed to the people outside. These are the people inside the church. Nasundan ninyo? Are you following? Kung ikaw ito, mga kapatid, wag naman sana tayo ito. Gusto ng Diyos makaalpas ka sa situation mo, pero dahil wala kang pananampala, there's no faith. God cannot move. Because the Bible clearly says, without faith, it is impossible to please God.
Hindi mo malulugod ang Panginoon. Hindi rin siya, alam mo, hindi siya nalulugod sa sitwasyon mo. Gusto niya ba nakita yung pamilya mo punit? Ayaw niya yan. Kaya pinarinig sa'yo ang salita ng Diyos because God wants to do something in your life that no human being can possibly do in your life. You know, when people run out of hope, where do they go to? They migrate. They go outside the country. Wala nang pag-asa tong bansa na to. Paano kung ganyan lahat ang attitude natin? Anong mangyayari sa atin? Walang mangyayari sa bansa natin. What if our attitude change? What if our attitude change? I challenge you on this, okay? Ang pag-asa, it's good that if you have connections outside the country, kung nakapag-ibang bansa kayo, mga kapatid, iba pa rin ang buhay sa Pilipinas. And this nation can be blessed by God. Matindi ang calling ng Pilipino. Bakit? Ang tindi ng pinagdadaanan natin eh. Tingnan nyo sunod-sunod na bagyo. Tamos ng Tino, ngayon ito, uwan. Isipin mo, nauubos natin yung alphabet sa loob ng isang taon dahil sa bagyo. This country is called by God to do greater things. And if we believers will not act, will not declare over our situation, will still be offended, walang mangyayari sa bansa natin. Walang magmamahal sa bansa natin, kundi tayo din lang. Hindi kabataan ang solusyon sa kinabukasan. Mga anak ng Diyos ang solusyon sa kinabukasan ng bansang ito. Tingnan nyo ngayon mga Kristiyano, nasasangkot sa flood control. Mga anak ng leader. Tingin nyo, hindi tayo madadamay? Madadamay tayo dyan. Pero ito, this will set us apart. Our faith will set us apart. Amen. Only the devil come and take it away. Hindi naman totoo yung sinabi ni Pastor. Hindi totoo yan. Amen. Ganyan pa rin sitwasyon mo. Kaya ka hindi makaalpas because of your unbelief. No faith. Hindi, pakisabi sa katabi mo, hindi ikaw ito. Hindi ikaw yan. No faith. Number 2, ano ito? Weak faith. Yung isa, no faith. Isa, weak faith. Ano yung weak faith? Ngayon ito. In Romans 14 verse 1, accept other believers who are weak in faith. Okay? And don't argue with them about what they think is right or wrong. So in other words, this book, okay, the book of Romans was already written to the Christians in Rome. Kaya sinabi dito, okay, tanggapin nyo, kung sinong dumadating dito, tanggapin ninyo. Tanggapin nyo kahit yung mga taong mahihina pa sa pananampalataya. Pero ang sabi dito, huwag kang makipag-argumento sa mga taong ito. Ay, Mother Mary, mali yan, kulto yan. Wala na, laglag na. Nakuha ninyo? Ay, mali yung pinaniniwalaan niya. Dito kami ang tama. Wala, hindi kami tama. Kaya nangyari, hindi Ngayon, ang nangyayari doon sa mga tao, kaysa madala mo sa Panginoon, lalo nangihina, wala, condemning yung church na yun eh. Wala eh, hindi ako tinanggap eh. Kinondem ako eh. Why? Because we have condemned the people. Kaya alam nyo, old-timers yung mga matatagal na sa GHM dito, tanongin ko nga, kilala nyo ba lahat ng tao dito? Ang tanong, kung hindi, bakit hindi nyo kilala? Pastor, komportable na ako dito, mga kapatid. The first time that a person walks inside this hall, for the first time, they are going to look for 3 people that they are going to have a relationship with. Taong kakausap sa kanila. Pag walang kumausap sa tao na sinisigurado sa inyo, hindi na yan babalik. Kaya yan dinala ni Lord dito, may purpose yung tao na yon. We go back to church, it's because also, not just for the Word of God, it's because also for the relationships that we have built inside this church. Because friends became family. Diba? Hindi ko kayo kadugo, pero talo pa sa kadugo ang concern ko sa inyo at concern natin sa isa't isa. Are you following? Hindi pwede na, ay, ganyan pala kayo. Ay, sa amin. Alam nyo, marami kasi na ganito eh. Natuturn na parang, ay, nagbababoy kayo? Ay, kadiri. Hindi na kami nagbababoy. Maraming mga tao dito are bound by these traditions. Superficial beliefs. Ano hindi natin na-realize
nakaka-offend tayo ng ibang tao. Kaya yung mga weak in faith, mahina ka na nga sa pananampalataya, nandamay ka pa sa mahina pananampalataya, ang mangyayari sa inyo, lahat kayo manghihina. Ang sabi sa 13, okay, let's stop condemning each other. Let's stop condemning each other. Decide instead to live in such a way that will not cause another believer to stumble and fall. Ito ang tanong ko sa inyo. Meron na ba mga Kristiyano na hindi na bumalik dahil sa'yo? Ako, aminin ko, maraming nawala dahil sa akin. Because I don't know what to do. I think I was doing the right thing, pero hindi ko alam yung tao pala na ko-condemn. Pero again, kung ganito tayo, mayroon tayo na taong na-offend, hindi na bumabalik dahil dito, naka-offend ka, i-check natin ang ating mga sarili. You have to come clean. Kung alam mo na ikaw ay naka-offend, you go to that person and you apologize. Ang taong mapagkumbaba, itataas ng Panginoon. Maaaring sa mata ng ibang tao, mababa ang tingin sa iyo. Pero ang tao nagpakumbaba, inaangat ng Panginoon. Ano sabi sa Proverbs? When a man's ways pleases the Lord, he causes even his enemies to be at peace with him. Kahit mga kaaway mo, makikipagbati sa iyo dahil ang nilalakaran mo ay walang iba kundi ang pasya ng Panginoon sa buhay mo. Kanino in-address to? Kanino in-address to? In-address to sa simbahan. Hindi ito in-address sa unbeliever. In-address ito sa mga taong nasa loob na ng simbahan. Yung tanong ko sa inyo, di ba? Saan tayo dito? Saan tayo dito? Number 3, weak faith. Ano siya? Rocky ground. And Luke 8:13, look at this. Those on the rocky ground are the ones who receive the word with joy, tinanggap, natawa doon sa message. Nakakatawa si pastor. Ano message? Basta nakakatawa, natandaan ko yung kwento ng mister na bingi. Okay. Hindi na receive yung word. Natandaan yung kwento. Are the ones who receive the word with joy. When they hear it, pastor, ang ganda na word. But they have no root. They believe for a while. But in the time of testing, they fall away. Pakisabi sa katabi mo, hindi ikaw yan. Dumating na yung pagsubok sa buhay, eto na. Bakit ganun ano? Ang tao, every time na may pagsubok na pinagdadaanan, bakit ang unang inaalisan nila, simbahan? Diba? Na-realize niyo yan? When a person gets offended, when a person goes to trials, saan sila ang unang maalis? Maalis sa simbahan. Pag may pinagdadaanan, something is wrong. Are you following? Diba? O bakit hindi ka namatid? Dami ko kasi pinagdadaanan eh. Daanan mo na, huwag kang tumambay. Diretso lang. Nasusundan po ninyo? Susundan ninyo? Yes or no? Yes or no? Come on. Pag dumating na yung pagsubok, pastor, sensya na, busy ako eh. Bakit ka busy? Inaasikaso ko kasi yung problema. Alam mo, kahit anong gawin mo sa problema yun na yan, hindi mo maayos yun ang sarili mo. You can't do it on your own. You need God. You need the instructions of the Word. Those who receive the Word with joy, and they hear it, but they have no root, mga kapatid to ha. Don't get too excited with the Word. Apply it. Pakisabi sa katabi mo, apply mo. Wag lang puro tawa. Apply. Because jokes will come and go. Church is not entertainment. It is for your enlightenment. It is for you to be changed. Weak faith, no faith, weak faith. Ano yung sumunod? Little faith. Little faith. Jesus reached out immediately. Matthew 4, verse 14, verse 31. Jesus immediately reached out and grabbed him. Sabi niya, you have so little faith. Why did you doubt me? Who was this pertaining to? Jesus was pertaining this to Peter. Because Jesus told him, sabi ni Peter, Lord, if it's you, tell me to come there. Jesus naglalakad sa tubig. Come. Naglakad si Peter, step 1. Lakad na tubig. Uy, alon. Uy, kidlak. Wala, lumubog na. Sabi yan, immediately Jesus reached out his hand and grabbed him. You have so little faith. Why did you doubt me? Nakita mo na eh. Andun na, narinig mo na yung word. Nagduda ka pa. Mga kapatid, ito ha.
Say this with me, brand new. Say this with me, brand new. Say this with me, brand new. Huwag kang magtiyaga sa tira-tirahan. Why settle for a second-hand car when God can give you brand new? Why settle for a second-hand house when the Lord can give you, say this with me, brand new? Bakit ka magtsatsaga sa pinaglumaan ng cellphone ng iba when you can have brand new? You deserve more. Say this with me, I deserve more. I am a child of God. I deserve the best. Come on. I am a child of God. I deserve what? The best. You deserve the best. Not second best. Not second hand. Brand new. Parang lihina, parang ayaw na brand new. Sige, magtiyaga ka sa pinaglumaan ng iba. That's not your life. God did not call you for a second-hand life. God did not call you for second-hand goods. Ay, okay na to. Pinaglumaan ng kapatid mo o suot mo na. Ang mga kapatid, I don't think you deserve that. You deserve better. You deserve the best. What happened? Tignan nyo ha, sabi dito ni Lord, why did you doubt me? Nakalakad ka na, narinig mo na, bakit ka pa nagduda? Niligtas na kita, dapat patay ka na, pero andito ka pa. Why did you doubt me? The Lord will not bring you this far para ipahiya ka lang. Okay? Look, Matthew 8:26, the disciples went and woke him up, shouting, Lord, ano ba to? Help us. Hindi us lang yan. Save us. We are going to go down, to drown. We are going to drown. We're going to drown. Ano sabi ni Lord? Jesus responded. Nakalagay doon. May karuktong to eh. Jesus responded, why are you afraid? You have little faith. Ano yan? FB, ano yan? Kunin nyo yun, baka sa loto yun. No, hindi joke na. Why are you afraid? You have so little faith. Then he got up and rebuked the waves and winds, and there was great calm. You know what? This storm, you have authority over this storm. Ulitin ko, I cannot just speak out this. You, as the believer, have the authority to speak on this storm. And I pray this, okay, that no harm will overtake you, no disaster will come near your tent, for he will command his angels concerning you, to guard you in all your ways. He will lift you up with their hands so he will not strike your foot against a stone. Claim that. Mamaya, namnamin yung Psalm 91. Receive it. Okay, we're going to drown. Jesus said, why are you afraid? You have so little faith. Then he got up and rebuked the wind and waves, and suddenly there was a great calm. Sino tong little faith na to? Thorny ground. Sino yung mga taong thorny ground? Ito sila. The seeds that fell among the thorns represent those who hear. Kaya lahat nakakarinig eh. Hindi posibleng na hindi mo narinig na sabi, Lord, wala naman nagsabi sa akin. Imposible. Imposible. Lahat nakakarinig. Those who hear the message, but all too quickly the message is crowded about by the cares and riches and pleasures of this life. And so they never grow into maturity. Ever have that experience that Christian na kasama mo, parang ganun pa rin yung buhay, paulit-ulit lang? Parang, ano ba yan? Yung problema mo, yung pa rin at yun. Hindi ka na nag-graduate. Hindi ka na nag-graduate sa sitwasyon mo. Ano tawag mo doon? Unano. Hindi nag-grow. Lumaki lang yung ulo, hindi lumaki yung katawan. Anong nangyari? Hindi nag-grow into maturity. Despite all the word of God that you have heard, and you have still not grown, ang diferensya, wala sa simbahan. Ang diferensya, baka tayo. Kasi nalunod tayo sa, Pastor, may problema ako sa pamilya ko eh. Hindi mo na ako mag-church ha. Oh. Pastor, kailangan ko rumakit eh. Naintindihan naman ako ni Lord. Pastor, may gala kami. Naintindihan naman ako ni Lord. Ulitin ko mga kapatid, there are times in our life na paminsan-minsan pwede naman kayong gumala.
Pero wag naman every week gumagala kayo, lalo na tinatapat yun ng linggo. Ang tawag doon, nananadya ka na. Ngayon magtataka ka, bakit ganun? Pastor, ba't ganun yung buhay namin? Wala ka eh. You know, there was one time, sabi sa'yo, mag-extend ako ng kata. There was this one time, dati sabi, Pastor, may problema ako. Baka pwede mag-counseling. Sabi ko, ganun ba? Pumunta ko muna ng church. Pagkatapos, usap tayo. Guess what? Hindi pumunta ng church. Tumawag uli sa akin, Pastor, baka naman po pwedeng mag-counseling tayo. Sige, walang problema. Linggo, punta ka ng church, usap tayo. 3 beses, Pastor, mag-counseling tayo. Pumunta ka ng church, pagkatapos doon, mag-usap tayo. 4th time na. Sabi ko, you know what? If you cannot come to church, I cannot do anything about it. Why? Because the solution is already in the Word. The solution is not with me. Wala sa akin ang sagot. Nasa salita ng Diyos. Baka yung kailangan mo sa sitwasyon, nandun na, hindi mo napakinggan. You know what sabi ko? We are both wasting our times. If you cannot come to church, I cannot help you. Pawa ng Diyos, hindi pa rin bumabalik ng church hanggang ngayon. Mga kapatid, the solution is not with me. Do not shoot the messenger. I am just a messenger. Please, pakisabi sa katabi mo, mag-mature tayo. Come on, say this with me. Mag-mature tayo. Huwag mo muna. Sabi diba, seek first the kingdom of God and His righteousness. What? And all these things shall be added. Even the things you didn't ask for, bibigay niya. Ano sabi sa Psalm 37 verse 4? Seek your happiness in the Lord and He will grant you the desires, sa ibang version, and secret petitions of your heart. Kahit nasa loob mo, hinihinga mo pa lang, alam na ng Diyos ang hingin mo. But you have to seek your happiness. What? In the Lord. Last but not least, great faith. Great faith. Mga kapatid, for the next 53 days, bombahin natin ang mga sarili natin sa pananampalataya. Dear woman, Jesus said to her, your faith is great. Your request is granted. And her daughter was instantly healed. Matthew 8 verse 10. When Jesus heard this, He was amazed and said to those following Him, truly I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith. Balik ko doon sa isa. Okay? For those of you who are taking down notes. Ngayon, these 2 people na sinabihan ng Lord ng great faith, this one said, your daughter was instantly healed, was not a Jew. Hindi siya Jew. She was a Phoenician woman. And the other one is not a Jew. He was a Roman centurion, a Roman soldier. Kanino niya in-address to? In-address niya ito sa mga taong, yung mga bago pa lang naniniwala sa Kanya. Kaya huwag ka magtaka kung yung mga taong bago, naungusan yung mga luma. Why? Kasi sila narinig nila, nag-respond sila agad. Now, if you are in the pathway, if you are in the rocky ground, if you are in the thorny ground, may pag-asa pa. Pwede ka maging good ground. Paano yun? Kasi ang katapat lang niya, kalaykay. Kailangan mo lang pikuhin kung masyado ng matigas. Para ang gagawa ng piko doon, di ba sabi ni Lord, isn't my word like a fire and hammer according to the book of Jeremiah? Kailangan natin mapukpok sa salita ng Diyos ang ating mga buhay para mabago ang sitwasyon natin. Kanino niya in-address to? Sa mga hintil. Kaya don't be surprised kung yung mga bago nakuha yung breakthrough agad. Why? Kasi napakinggan nila, ginawa nila agad. Amen. Why? The seeds, Luke 8 verse 15, last verse. The seeds that fell on the good soil, what? Represent honest, good-hearted people who hear God's word, cling, kumapit, hindi bumitaw, and patiently produce a huge harvest. Tanong ko sa inyo, saan kayo dito? Saan kayo sa 4 na to? No faith, little faith, weak faith, or great faith?
You don't have to answer this to me. Kayo ang makakasagot kung nasaan kayo dito ngayon. If you are in this situation right now, there's a way out. There is a way out. Come back to God. Repent. Let's change our ways. Let's change. In the next few weeks, we're going to talk about this, how we are going to get out of this year strong. Finish strong. Say this with me, finish strong. Hindi pwedeng good starter ka lang, pero poor finisher. I declare whatever mishap happened to you this year, kung ano man ang hindi magandang nangyari sa yung taon na to, babawi ang Diyos sa iyo bago matapos ang taon na to. Pakisabi sa kapatid mo, babawi si Lord sa atin. At sabihin mo rin sa sarili mo, Lord, sabi, Lord, babawi ako. Say the right things, you get the right things. Meditate on the wrong things, you get the wrong things. Now we have the word. There is no reason for you not to break through. Close your eyes, bow your heads. Father, we thank you today. We thank you for this word. The word is timely and accurate. It is revelational. It is simple, yet we veer away from it. Sa araw po na ito, sa oras po na ito, ako po ay naniniwala na ang salitang ito ay para sa akin. I may have concentrated on the wrong things. I may have said the wrong things. I may have been offended easily. Akala ko nakapagpatawad na ako, pero mabilis ako masaktan. Father, today, grant us the faith, the God kind of faith that can move mountains. That we will learn to follow the instructions that you have said in your word. We don't want to remain as rocky ground. We do not want to remain as thorny ground. Most of all, we do not want to be in the pathway, but we want to be in good ground. So, Father, today, through your Son, Jesus Christ, through the gift of the Holy Spirit, I pray that each person right now who is listening to these words, who is listening to this prayer, reform their hearts, renew their minds, revitalize their faith. Because the faith that you have given to us was enough to transform this universe just by your mere words. And you said in your word that greater things we will do because you are going back to the Father. So today, Lord, we claim our authority. We claim our confidence. And we come to your throne of grace. And we ask once more for the grace that you have given to us, Lord, to start all over again. I pray that each and every person here that is here today, that they will learn to respond to God's word. We give you praise, we give you honor, we give you glory. In Jesus' mighty name, everybody say, Amen. Can we do this? I was led to do this. Can we ask all the fathers to stand up? Lahat ng mga ama sa tahanan. Kung wala pa kayong anak, okay, kahit asawa, lalaki, tayo po kayo. I want you to come here in front. I want you to come here in front. All the fathers, lahat ng tatay. Hindi yung mukhang tatay, yung tatay lang. Lahat ng tatay, please go here in the front. Please go here in the front. All fathers. All husbands, please come here on stage today. Dito kayo marap. Kayo marap doon. Okay. I want the congregation right now, okay, to extend your hands to these fathers, okay? Because when they are blessed, the family is blessed. All of the things na idadaan ng mga Panginoon, idadaan mo na sa kanila. And these fathers are taking a stand for Jesus. Today, what we're going to do is we're going to pray for them, okay? That the anointing will flow in them, that the mind of Christ will flow into them, and the increase of faith will start in them. Let's pray. Father, today, we thank you for these fathers who are in front today. We thank you for each one of them that they were called for a specific purpose in life.
I pray today that they have the mind of Christ, the abilities, the anointing that is with them. And I pray that every hand that is here today, the hands of these fathers will be blessed. It will not be cursed. Anything that they touch will prosper. And I pray right now, Lord, that they will learn to trust you more. Anoint them more, Lord, so that you can give them more. Transform these great men, Lord, to be great assets to your kingdom. And they will bring souls to many. And I pray today that in this day, that they're blessed, that they're prosperous sa araw po na to. We're releasing forth the blessing in faith that they have the inheritance of Abraham. That once that their word enters into their heart, we know that in their spirits, Lord, that there will be an awakening inside of them. That they will do things before that they have never done before. That the best is coming into their life. And I believe, Lord, that great opportunities will come into these hands right now. And I anoint them today. Today they are anointed by the Holy Spirit. They are anointed with the blood of Jesus. They are protected from their head down to their feet. And today we throw off every curse that was given into their lives. And we throw this into the bottomless pit. We declare them blessed. We declare them prosperous right now. In Jesus' mighty name, everybody say, Amen. Now, before you go back, I want the wives, yung mga asawa po na mga nandito, please stand up, please stand up. I want you to go to your husband here. Go to your husband here in front. Okay, lapitan niyo yung mister niyo. Siguraduhin niyo mister niyo yan, ha? Please go in front, okay? I want you to hold your husband. I want you to hold your husband right now. Because when the head of the family is blessed, the whole family is blessed. Amen. Please hold your husband. Okay? The rest of the congregation, please lay your hands over these couples that are here right now. Come on, let's pray. Father, we thank you, Lord. We thank you, Lord, for these men and women that you have chosen. If there are any hurts or pains na nasabi namin sa aming mga partner, Lord, na sinasadya namin o hindi namin sinasadya, today we come to your throne of grace. And we ask for mercy. Patawaran niyo po kami if we have unleashed harsh words into the lives of our husbands that have demotivated them, that have slowed them down in their potential. So today, Father, we ask for your mercy, we ask for your grace today. And we release forgiveness into our husbands right now. Because when they are blessed, we will be blessed. And the things that you have entrusted to us is not just entrusted to one person, but we are in this together. So, Father, I pray right now that there will be unity between the husband and the wife right now. That no idle word, that no cursing will come into their life right now. Today, we are putting a stop. We are putting a permanent boundary line today that no curse will fall on them, Lord. The blessing should come from inside of us. And today, Lord, we anoint them, Lord. We submit to their authority right now, Lord. And we declare life unto them. We declare life. We declare breakthrough to come unto them. In Jesus' mighty name, everybody say, Amen. Yung mga anak, where's our children? If there have children here, o yung mga tumatayong parang naging tatay nyo na, come on. If you have children, please approach them right now. Just approach them right now. I want you to be together as a family, okay? Together as a family. Siguraduhin yung anak niyo yung kasama niya. If your kids are in kids' church, please call the kids in kids' church. Come on. Hallelujah. Please go to your, come on kids, go to your family, So yung mga anak ko nawawala. Pati si Zach, ay ito pala. Call the kids, come on, call the kids. If they're still in class, okay? Come on kids, go to your moms, go to your parents, come on. Come on. If you still don't, pag wala pa kayong anak, lay over your womb today. Hawakan ninyo yung womb ninyo.
Okay, today we're going to declare life. For the rest of the congregation, please lay your hands. Come on, lay your hands on us. Come on. Let's pray, let's pray. Let's pray, let's pray. Father, in the name of Jesus, we stand united together as your children, as your family. That we are a peculiar people, holy and anointed. That today we are marking this day. We are blessed, we are prosperous, and I declare that no weapon formed against us, Lord, or any in this family, Lord, shall prosper in the mighty name of Jesus. I declare the blood of the Jesus to come over them. I declare that they are fruitful in every way. Everything that they touch will be blessed. And we declare this in faith, Lord, that you are going to open doors of opportunity for every family that it is here today. What is impossible for man is very possible for God. For Father, we come together as one family, as your called and anointed children today, Lord. We put the hedge and mantle of protection of God's word to each and every individual here today, and we speak life to our children. If we have hurt our children in some way, nasabihan namin hindi masalta, and if we are the children have cursed their parents today. Today we are putting a boundary line today that they are free of this curse. And I declare blessings to come in every aspect of their life, not just financial, Lord. I declare health to come upon them, wealth to come upon them, open doors of opportunity to come upon them right now. And we declare this and receive this in faith, that we will be standing united in faith, Lord. And we are believing for the things, the good things and great things that are coming to our family today. In Jesus' mighty name, everybody say amen and amen. Hallelujah. Be blessed today. You can go back to your seats.